Hi guys, good morning. Morning pa ba? 11. Good morning pa rin. Good morning. So, Thursday ngayon. Supposedly may work ako pero nilagnat si Ellie kasi nga nagpa-vaccine siya yesterday. Hindi ko na-anticipate na magkakasakit siya kasi nung last na vaccination niya, okay naman siya, hindi siya nagkasakit, parang wala lang. Pero ngayon, sobrang nilagnat siya, tapos hindi niya magalaw yung isang arm niya. Siguro kasi 3 injections yung binigay sa kanya yesterday. Isang injection sa left arm, tapos 2 sa right arm. So ngayon, yung left arm niya, nagagalaw-galaw niya na this morning, pero yung right arm, feeling ko masakit pa rin yata kasi every time na gumagalaw siya, kahit konting movement lang, umiiyak siya. So, masakit siguro talaga. Tapos, hindi din siya makagalaw masyado. Either nakahiga lang siya or ganto, nakadikit sa akin. So, ito yung buhay natin ngayon. Nag-a-apply din ako today ng visa para sa kapatid ko, tourist visa, kasi nahihirapan mag-adjust si Ellie sa daycare. So, ngayon, kailangan namin ng tulong galing sa family ko para ma-ease out yung transition ni Ellie sa daycare. So, like, dadalhin pa din siya sa daycare, pero hindi full day. Few hours lang. Tapos, umpisahan natin ng mga 2 araw, every week, ganon. Tapos, i-increase lang yung duration every month until masanay na yung bata, ano. So, we're hoping na sana ma-approve yung visa. Kailangan namin ng milagro. So, please, pray for it. Pray for my sister's visa to be approved. Actually, may kinausap ako na agent about dito. Sabi niya, it's too soon to apply for a new visa. Pero ngayon kasi namin kailangan yung tulong, 'di ba? So, ngayon namin kailangan mag-apply. So, we're just taking the risk. Sana yung maka-receive or mag-process ng application, matouch yung heart niya. Sana i-touch ni Lord yung heart niya. Makita niya yung bakit kailangan namin yung sister namin dito. It will be really, really helpful sa bata. It will be really, really helpful kay Ellie if ma-approve yung visa. So, please pray for it. As usual, makalat na naman yung bahay. Look at that table. Paulit-ulit na lang ganito yung situation. Hindi kasi ako nakapaglinis kahapon. Ito naman yung floor namin. Hindi kasi ako nakapaglinis kahapon. Tapos ngayon din, kasi nga, eto, nakadikit lang yung baby ko sa akin. Hindi naman ako nagreklamo na nakadikit siya sa akin. Ano lang, magulo lang sa isip mo pag nakikita mo na makalat yung bahay. Pero, yun, maybe I'll have time later pag nag-take a nap siya, maglilinis tayo. How about that? Tulog na po si Ellie. Sa wakas, nakanap na din siya. Nahihirapan siya matulog kasi every time na ginagalaw niya yung kamay niya, nagigising siya. Kasi nga, masakit siguro yung braso niya. At sa dami ng kailangan kong gawin, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Pero, priorities. Kumain muna tayo kasi gutom na ako. Magla-lunch time na, magti-12 o'clock na, hindi pa ako kumakain. Yung lunch ko na lang siguro is may leftover na buttered chicken na in-order namin nung Tuesday night. So, yan na lang siguro yung kakainin ko ngayon. Iinitin ko lang siya. Tapos, kakain muna ako. Hopefully, mahaba-haba yung tulog ni Ellie ngayon para madami ako magawa. Ang daming sauce ng ano nila. Alam mo, gagawin ko, initin ko to. Tapos, ibabalik ko yung sauce sa ref. Tapos, tingnan natin kung mag-work if yung roasted chicken, may leftover din kasi kami ng roasted chicken. Yung roasted chicken, ilalagay ko sa sauce ng buttered chicken.
Nakakatuwa talaga itong mga camera ng DJI, no? Mas maganda siya kaysa sa cellphone. Yung cellphone kasi masyadong nakafocus. At least, sorry. At least, etong DJI, malaki yung coverage. So, malaki yung nakukuha niyang background. Malaki yung nakukuha niyang, ano bang tawag dyan? Malaki yung nakukuha niyang, basta, maluwag yung coverage. So, may option ako na mag-zoom in, may option ako na yung isang side yung i-focus. Maganda siya, maganda siya. Ayun, so, kakain muna tayo, guys. Kain muna ako, ha. Tapos, magpa-planning ako sa isip ko kung anong unang kong gagawin. Review ko na yung visa application while pinapatulog ko si Ellie. Kulang na lang kami mag-upload ng mga documents. Kailangan namin magpunta sa library para mapirmahan yung letter of invitation para sa kapatid ko. Yun na lang yung document na kulang para ma-submit ko yung application. Yung letter of invitation na lang. Sana talaga ma-approve yung visa. Kasi kawawa talaga si Ellie. Minsan iniisip ko, tumigil na lang kaya ako magtrabaho, no? Tapos alagaan ko na lang siya o kaya maghanap ako ng online job. Kaso, yung trabaho ko ngayon talaga is parang very rare na siya. So, kung iwan ko yung trabaho ko ngayon, hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako or makakahanap pa ako ng same na trabaho. What makes it hard for me to quit the job is napaka-rare ng trabaho ko ngayon. Like, gusto ko yung trabaho, gusto ko yung industry, gusto ko yung mga katrabaho ko, napakabait nilang lahat sa akin, napaka-understanding nila. Wala akong problema sa mga katrabaho ko. Plus, naka 4-day work week ako. 4 days lang ako nagtatrabaho every week, pero full-time na yon. Tapos yung sahod ko is above sa average. So, it's not really easy for me to give up the job kasi hindi ko alam kung makakahanap pa ba ako ng same job if say mag-quit ako, mag-stop ako ng mga 1-2 taon. Apart from that, pag mag-quit ako, mahihirapan yung pamilya namin financially kasi hindi kaya ng sweldo ni Queen lang yung cost of living dito sa Australia. Rent pa lang namin nasa 550 na every week plus may insurances pa, utilities at kung ano-ano pa. So, mahirap talaga mag-survive dito sa Australia ng one income lang. We're praying so hard na ma-approve talaga yung visa ng kapatid ko para ma-okay yung transition ni Ellie sa daycare. Coco Bella, favorite na drinks ko dito sa Australia. Buko juice. Hindi ko makita yung anak ko. Ay, may unan pala. Pinon ko yung baby monitor pero hindi ko makita si Ellie. Kasi nakaharang yung pillow. Pero okay lang yan. Ito yung favorite drinks ko dito sa Australia. Buko juice. Kasi nga, diba, inaalagaan na natin yung health natin. Minsan, nagsusoft drinks ako, yung solo. Yun lang yung pinagpapalit ko, solo or Coco Bella. So, yan lang yung favorite drinks ko dito. Tapos na ako magsampay. Ngayon, maghuhugas naman tayo. May nawawala akong 2 feeding bottles. Hindi ko alam kung nasan. Ganon ka taas yung intensity ng level ng kalat ng bahay namin. Nawawalan kami ng mga feeding bottles. Like, how does that even happen? Dito po, dito. Ang sabi ng camera subject, lost daw. Teka lang. Dito ako. Ayan, kita? Hindi pa rin? Ayan. Dito ako. Ayan. Hi, andito ako. Sabi ko sa'yo, may itatry akong POV. Tignan natin kung mag-work. Hindi ako ng ganito. Ayan. Tignan natin ano itsura. Tabingi. Ayusin natin.
Oh, ganda. Ito, different POV. Look, 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 look. Ay, nagre-reflect yung ano, hindi mo kita. Okay lang, makikita nyo din naman sa video yan. I-insert ko yan. Okay, let's do this. Let's do this. Minsan, nagigilty ako pag nagre-reklamo ako sa, like, situation ko. Yung, reklamo ko ba't sa kalat sa bahay, mga ganito, ganyan. Nagigilty ako kasi, kung i-compare ko yung life ko sa ibang tao, napaka maswerte ko na, ano. Ano ba yung sinasabi ko? Bali, nandito ako bali yung visa ko is spouse visa, sponsored ng husband ko. Kaya ako napunta dito sa Australia. Although hindi siya ganun kahirap like yung student visa or employment visa. May mga ano din naman, mga bagay-bagay na makes it complicated. Tapos ang mahal-mahal pa ng binayaran namin. So, yun, going back. Nawawala na ako. Going back, minsan nagigilty ako pag nagre-reklamo ako. Kasi parang feeling ko napaka-ungrateful ko na tao. Pero naisip ko din naman, kasi normal naman sa tao, 'di ba, na minsan na ubusan ka ng pasensya. So, hindi naman po tayo saint para hindi magreklamo. Normal lang naman sa isang tao na magreklamo sa sample, sa kalat sa bahay. So, yun nga, don't feel bad kung nagre-reklamo ka kasi normal naman yun sa tao na makaramdam ng pagod, ng inis. Kasi pag hindi mo nararamdaman yun, pag hindi mo in-acknowledge yun, parang hindi ka naman nagiging totoo sa sarili mo, di ba? So, don't beat yourself up whenever gusto mong mag-rant. Rant lang. As long as hindi ka naman gumagawa na masama, di ba? Normal talaga na mag-voice out. Actually, I suggest na normalize it na mag-voice out ng nararamdaman mo. Hindi masama yun. Actually, kailangan mo yun. Kailangan yun para sa mental health mo din. So, go lang. Rant lang. As long as wala ka naman sinasaktan tao. Gumagamit ako ng gloves kasi mainit na tubig yung ginagamit ko pang hugas. So, hindi to arte-arte lang. Hindi to arte-arte lang Protection to sa kamay para syempre, hindi tayo mapasok. Napansin ko lang, pag kulang ako sa pahinga, pag pagod ako, doon ako nagre-reklamo. Kaya, pero pag okay naman, like, kompleto naman yung rest ko, hindi naman ako masyadong nagre-reklamo. Ang problema lang doon is, madalas akong kulang sa tulog. Kaya, palagi akong nagre-reklamo. Ayan. So, tapos na ako maghugas. Ngayon naman, maglilinis tayo ng mga kalat. Yay! Medyo kumalma na si Ellie. Nakapagtupi na din ako ng mga nilabhan ko nung isang araw. I think nung weekend pa yun. Relax muna. Bumili ako ng mud cake sa Coles. In-Uber ko lang. Tapos, kape-kape. Maganda yung Uber ngayon. May $30 na discount siya. So, yung total order ko is like nasa 40 something. Pero yung binayaran ko lang kasama yung delivery is $14. Hindi ko alam kung saan galing yung discount. But, hey, I receive any blessings that comes my way. So, kape-kape muna. Tapos, maglo-load ako ng laundry. After this, tapos mag-upload ako ng ilang documents para dun sa visa application ng sister ko. May isa pa kaming document na kailangan na yung invitation letter, kailangan pirmahan ng Justice of the Peace. So, kailangan namin humanap ng time
para doon. Pero gusto ko masubmit yung application this week kasi kailangan mag-schedule ng biometric. So, rather than waiting bago makompleto yung requirements, isasubmit ko muna yung application, mag-book ng biometrics, tapos i-upload ko na lang yung mga remaining na lacking documents. Most of the documents naman meron na kami. Yun na lang invitation yung wala, which is very important. So, kailangan makuha namin yon bago matapos yung biometrics ng kapatid ko. So, thank you sa pagsama sa akin kahit hindi ako ganun ka-energetic today. Thank you for sticking to the end. Please, remember po to subscribe at saka pa-like na din po ng video. Malaking tulong po yun para sa channel ko. Thank you so much. Bye-bye!